Handa na po ba lahat? Amen. Masaya po ba lahat? Taas po ang kamay ng masaya. Taas po ang kamay ng malungkot. Normal lang po yun. Minsan masaya, minsan malungkot. Sabi po sa isang awitin, huwag kang malungkot, oh praise the Lord. Kaya sa oras na ito, pasayahin po natin ang ating mga sarili. Pasayahin natin ang ating Panginoon sa ating mga awitin sa pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sige po, tumayo po lahat. Tinatawagan po si Brother Jayan para sa pagbasa ng banal ng salita ng Diyos. Ang pagbasa sa kasulatan ng Diyos. Mga awit 26, verse 1. Nang ligapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik. Ang mga nangyari kasi sa Zion parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, nagdiriwang natutuwa. Kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh kami ay ibalik. Silang tumatagis habang nagsisipag kani. Hayaan mo nang mag-ani, napuspos ang kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay bintina, nananagis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. O yan ang pagbabasa ng kasulatan ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa oras po na ito, tayo po'y pasiyasan sa ating Panginoon. Idulog po sa Kanya ang lahat sa ating buhay. Amen.
Nagpupuri at papasalamat sa umagang ito, Panginoon God. Kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, Panginoon God. Humihingi ng patuloy na iyong kahabagan, na iyong kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Dalangin po namin, Panginoon God, sa oras pong ito, Panginoon Diyos, kami po, Ama, ay patawarin po, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Maging ito man po, Panginoon, ay hayag o lihim, O Diyos, na hindi nakakalugod sa iyong paningin, Panginoon. Hiling po namin, O Diyos, at patawarin po kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa patawaran na patuloy pong iginagawad sa amin, O Diyos, sa kabila ng aming mga kahinaan, mga kamalian, O Diyos, lagi kang nandyan at papatawad sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Sa 1 John 1:9, O Diyos, sinabi mo na kung ipapahayag ng aming mga labi, O Diyos, ang aming mga pagkakasala, kami patatawarin mo at lilinisin sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat. Aming Ama, sa oras po nito, narito po kaming lahat nagpupuri at sumasamba sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon God. Lord, dalangin ko po, Panginoon God, na i-bless po, Panginoon Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa, ang lalaki at babae, maging ang bata at patanda, O Diyos, na nandito sa lugar ng panambahang ito, O Diyos, at lahat, Panginoon, maging ang mga gumaganap sa tabladong ito, O Diyos. Dalangin po, O Diyos, na patubang mo kami lahat ng iyong Santo Espiritu, O Diyos. Dalangin din po namin, Panginoon, ng iyong anak na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon God. Kasihan mo siya, Panginoon God, ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, ng mga kapatid po namin, na sa oras na ito'y nasa biyahe, O Diyos. Saan man po sila naroon, dalangin po namin, Panginoon, na ingatan po sila, dalitan ligtas at payapa sa sambahan ito. Maraming po salamat, Panginoon. Ama, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng aming papuri at masasalamat. Tanging pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw at magsabi ng Amen! Amen. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Tunay na po, Panginoon, na Ikaw ay matapang. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na dakilang. Walang ibang dakilang. Ikaw lang. Ikaw ay hari ng mga hari. Sa buhay namin, kami walang ipagmamalaki, Panginoon, sa kundi kami maging matapang, Panginoon. Wala kami maniyahan mo, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, puri't pagsambay iaalay. Bukas mo ngayon magpakailanman, luwalhati ang katapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakilang. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay,
Ikaw lamang, Panginoon. Lagi kong sasambahin. Awitan kita, Panginoon. Awitan kita. At pupuri.
Diyos. Ay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Ay sarap ulit! May sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. May sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawi ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Ay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Ay sarap sa piling at mag-iwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawi ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos. Hallelujah. Praise God, praise God. Isa pa pong palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa Panginoon tapat, Panginoon ng pag-ibig. Ngayon ng mga oras na ito, papurihan po naman ang ating Panginoon sa pamamagitan ng patutuo sa ating buhay ngayong linggong ito.
Sino po ang mauna? May dalawa po tayo na pwedeng pumunta sa una para papurihan ng ating Panginoon. Si Sister. Sige na, Sister. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa buhay natin lahat. Anyway, gusto ko lang ibalik sa ating Panginoon ang papuri at pasasalamat sa pag-iingat sa akin sa araw-araw, sa pagbabiyahe ko, kahit saan lugar ako nakakarating. Anyway, bukas nga, mabiyahe sana akong Lawag, pero pinansin ko dahil Tuesday, nasa Tacloban na naman ako. Tacloban, Mindoro at Bohol. So, laking pasasalamat ko sa Panginoon sa pagsama niya sa akin, sa pag-iingat, sa kaligtasan, sa kalakasan, at lalong-lalo na sa buhay na binigay niya sa akin. Dahil napakahirap na kung wala ang Panginoon, siguradong hindi ko kaya ang lahat ng ginagawa ko. Lahat ng pinupuntahan kong mga lugar, lagi ko lang sinasabi sa Panginoon, Lord, kung wala ka, wala ako dito. At kung hindi mo ko sasamahan, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Sa loob ng 2 linggong biyahe ko, Tacloban, Bicol, Lawag, Tacloban ulit nga. Pero kinailangan ko rin magpahinga kahit konti. So, sinabi ko sa boss ko, kasi nung nasa Bicol ako, hindi niya ako makontak. Sabi doon sa mga anak ko, nasaan ba si Miss Brenda at hindi ko makontak. Dahil nagpunta ako ng island na walang walang signal. 24 hours lang ako hindi nakontak. Marami nang pagkaroon ko ng signal. Siguro mga 100 messages sa mga taong kinakailangan talagang maabot ko at the same time kinakailangan na puntahan. Anyway, sa biyaya ng Panginoon, kaya ako nakatayo dito sa harapan nyo. Masasabi kong talagang pag hindi mo iniwan ang Panginoon, hindi ka rin naiiwan. At pag sinabi mong kasama mo siya, talagang patutunayan ng Panginoon na kasama mo siya kahit saan ka makarating at kahit saan ka papunta. At the same time, laking pasasalamat ko sa Panginoon sa ginagawa niya sa buhay ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa lahat. Masasabi kong blessing ang binibigay niya sa akin mula ng nitong taon na to. So, laking binabalik ko sa aking Panginoon, sa ating Panginoon, ang pasasalamat, papuri. Ayun lang po, to God be all the glory. Hallelujah. Papurihin po, Panginoon, sa journey ng ating kapatid na Sister Brenda. Nakasama ang ating Panginoon. Tunay po ang ating Panginoon ay tapat. Isa pa pong palakpak para sa ating kapatid na Sister Brenda na lubos ng pinagpapala. Isa pa po na pinagpala ng ating tapat na Panginoon. Si Sister Rhea po. Purihin po, Panginoon, sa buhay ni Sister Rhea na asawa ni Brother Ben. Purihin po ang Panginoon. Gusto ko lang po itaas ang kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon. Dahil sa kabutihan ng Panginoon niya, ang lagi kong prayer, Lord, hindi ako hihiling sa iyo ng mga bagay na katulad ng dati. Na kung ano man po ang ibigay mo sa akin, Panginoon, bigyan mo ako ng espiritu na kontento ako kung ano ako meron ako ngayon. At talagang Panginoon ay tunay at tapat at totoo na kung akin pong iaano yung experience ko na ang totoo nun, lagi ako humihiling na, Lord, ganito gusto ko pang makamdanin. Pero pag hindi po kalooban ng Panginoon, sabi nga, huwag mong paunahan ng Panginoon sa kagustuhan mo. Antayin mo yung kung ano ang
nararapat para sa iyo. Kaya, minsan nalulungkot ako, sabi ko, Lord, ginagawa naman ko po ang lahat, pero bakit minsan bigo ako? Pero hindi po ganun pala ang Panginoon. Habang humihiling tayo ng malaki, pakiramdam ko, sa paliit yung binibigay ng Panginoon. Subalit pag humiling ka ng maliit, kabaligtaran po yun. Kaya sabi ko, Panginoon, lagi ako na naginip na nasa tubig ako na maalon siya para ako naaalon. Sabi ko, Lord, ang ibig sabihin nun, ipagpatianod ko yung aking buhay na kung saan mo ko dalhin para sa kapurihan mo. Tulungan mo akong gawin ko yun. At parang gano'n na nararamdaman ko na. Ewan ko, parang ang saya ng espiritu ko na, Lord, parang ang saya ko na kahit yung sa maliit na bagay, ay lagi kong napapasalamatan. Lord, salamat po dahil sa pagising ko, kahit hindi ako makatulog ng ayon, pero ando doon po yung kagalakan. Na Lord, masaya ako. Kung ito po yung iyong kalooban lang, kung ito lang po talaga yung para sa akin, nakaloob mo sa akin kahit maliit, Lord, ang saya ko. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil nararamdaman ko ang pagkilos ng Panginoon sa akin na, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan kasi laging magulo ang isip ko, lagi ko ano nung iniisip ko sa future namin. Sabi ko, hindi, Lord, bibigay ko na ito sa iyo. Basta ikaw na pong bahala sa amin. At yung po naranasan ko yung joy na sabi ko nga, maliit lang namang bagay ang hinihiling ko, hindi na po malaki. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat po dahil nararamdaman ko sa aking sarili na kontento ako sa mga bagay na meron ako ngayon. At andun dito yung joy. Sabi nga ni yung artista, iba yung joy na ang joy sa kasiyahan. Yung joy nagmumula sa Panginoon na sa maliliit na bagay, ang saya-saya natin natatanggap. Pero yung kasiyahan, naramdaman lang natin sa mga bagay na, halimbawa, meron tayong material na bagay, tayo nakakapunta sa ganun, masaya yun. Pero iba yung joy kaysa kasiyahan ating nararamdaman. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil yung nararamdaman ko ngayon, sana nawa Panginoon ay hindi, sabi nga, iba ang mood ngayon, iba bukas, pero ang dalangin ko sa Panginoon, tuloy-tuloy na itong maramdaman ko, yung joy na nagmumula sa iyo. Yan po ang tinataas ko, ang lahat ng kapurihan sa Panginoon. Yun po, kailangan po tayo magkaroon ng contentment sa buhay. Kung anong pong meron tayo ngayon, pasalamatan po natin. Kung ito man po anumang bagay po na meron tayo, pasalamatan po natin sa Panginoon. Dahil tayo ay buhay at bawat araw, bawat umaga, meron po tayong pag-asa. At daragdagin ko na rin po yung sinabi ng aking asawa. Ako po ay labis na nagpapasalamat din sa ating Panginoon sapagkat kahit wala akong hanap buhay na sigurado kahit itong ikukumpara po noon ay talagang barya-barya lang po ang pera na dumarating sa akin ngayon. Pero mas ramdam ko po ang kahalagahan ng tinatanggap ko ngayon kaysa noon. Ang value pala ng pera ay hindi yung laki, kundi yung kung paano ka nagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ang value ng pera. Amen po ba? Labis din po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa yung pong mga sa tagal kong walang hanap buhay, yung mga pagkakautang ko na akala ko hindi ko na kayang bayaran. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, konti-kunti niya lang po. Talaga po, nabayaran ko, halos nabayaran ko po lahat yung aking mga pagkakautang. Yun lang po, tinatas ko po ang papurit pasasalamat sa Panginoon. Ngayon naman po ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, pagsasapuso at pagsasabuhay. Naiahandog po ng ating pastor, si Pastor Manny. Pastor Manny.
Pastor Art. Ay, si Pastor Art. Ay, sorry po, Lord Supper rin po pala. Si Pastor Art. Yun po, tunay po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Ako rin po ay mayroong pasasalamat, kaya ng Lord Supper na po. Salamat po sa Diyos. Ito po yung unang linggo ng buwan. Amen po. At tuwing unang linggo ng buwan ay nagkakaroon po tayo ng communion. O yung Lord's Supper o Lord's Table na inaalala po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan po ng pagkibahagi ng tinapay at ng saro. So, kayo po ay magpagbukas sa akin sa unang 2 Corinthians sorry po, 1 Corinthians po nagkamali. Chapter 11, verse 27, hanggang 32 po. Para po makita natin ang kahalagahan po ng tinapay at ng saro na ating pong papartake. No? Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon, ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. So nawa ito pong mga talatang ito ay magpaalaala sa atin sapagkat ito po ay paalaala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na tuwing sila po ay makikibahagi ng tinapay at ng saro, yung kahalagahan po nito ay dapat nating maintindihan. Every time that we partake the communion or the breads and the wine, ito po ay ginagawa natin ng may pananampalataya. Amen? Hindi po dapat na magkaroon tayo even hints of confusion sa paghibahagi ng tinapay at ng saro. Kasi pagka ganun po, nagkakasala po tayo nun. Amen? Kaya ito po ay gagawin natin ng may buong pananampalataya at kung kayo po ay may pag-aalinlangan pa, maaari po natin idulog yan sa Panginoon, no, at hingi po natin ng tawad. Amen po? Para po hindi, kaya alam niyo po, napakaganda po na binigyan tayo ng konsensya, no? May salita ng Diyos at binigyan pa po tayo ng banal na Espiritu upang ano po, lahat ng bagay ng ating gagawin ay mayroon po, pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Sige po, tayo po'y magkaroon ng maikling katahimikan at tayo po'y tumulog sa ating Panginoong Diyos. Let us bow and let us commune with God as we close our eyes. And every one of us, let us talk to Him.
Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po Diyos sapagkat kami makikibahagi ng tinapay at ng saro bilang pag-aalala namin sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at tinubos kami sa aming mga kasalanan at iniligtas sa lahat ng anumang kapahamakan. Sa aming pakikibahagi, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, at hiniling ko po na ating pong ipanalangin at ang tinapay at ang saro. At hinayang ko po na ang bawat isa ay tumayo. Let us pray for this element. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Amang Diyos, salamat po sa mga elementong ito, Diyos, na ibabahagi, Panginoong Diyos, sa amin at kami naman po, Panginoon, ay makikibahagi ng may pananampalataya. Pagpalain po, Diyos, ang mga elementong ito na siyang sagisag ng iyong katawan at ng dugo mo, O Diyos, O Panginoong Yesus, na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, pwede na po Mr. Yu. Sanctus. Tinapay ng buhay, kanin mo ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo ang isa. Ang katawan pinayuhan upang ikaw ay
Itaas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya ipagkanulo ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po'y kumain. Itaas po natin ang saro. Gayon din naman nang matapos maghapunan ay iniwakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po inom. Hallelujah. O aming amang Diyos, salamat sapagkat sa pamagitan ng mga elementong ito, O Diyos, muli ang aming pong buhay espiritual, gayon din naman, O Diyos, ang aming katawang lupa ay itong binibigyan ng kalakasan, katatagan, sa aming inaalala, O Diyos, ang ginawa ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Patuloy mong pagtibayin, O Diyos, ang iyong pangako sa amin sa pamamagitan ng mga elementong ito. Luwalhatian ka, dakilang Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon naman pong oras na ito ay handa natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon ay handog ng ating pastor, si Pastor Manny. Amen. God is good. And all the time, God is good. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Nabibless po ba tayo sa mga pag-aawitan kanina? Sino po ang nagagalak na naparito siya? Okay. Nararanasan niyo po ba ang presensya ng Lord? Kasi kung hindi, parang sayang naman yung punta natin dito. Ano po bang purpose bakit tayo napunta dito? Wala lang, para masabi nakapagsimba ako. Yun lang po ba ang dahilan? Sayang naman talaga yung pagpunta natin. The very purpose kung bakit tayo laging nagpupunta sa bahay-sambahan, dahil dapat nasasabit tayo sa kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Nararanasan po ba yun? Ngayon po, yan ang ating pag-aaralan na gaano kahalaga ang banal na Espiritu sa buhay natin. Naiintindihan ba natin yun? Nakikilala ba natin sino ba yung banal na Espiritu na yan? Yan. Sa buong buwan ng Mayo ay pag-uusapan po natin yung mga araw na dumaan bago mag-Pentecost. Yan. Ang tema natin, Days to Pentecost. Lagi natin naririnig yung Pentecost, lalo na pagmahal na araw. Amen. The Savior's Promise. Para mas lalong paliitin yung pag-uusapan o yung tema, ang bibigyan ko ng diin ngayong linggo na to, ngayong araw na to, yung tinatawag na The Savior's Promise. Alam natin, iisa lang ang tagapagligtas. Sino po yun? Ang ating Panginoong Yesus. Hindi ang simbahan. Hindi ang relihiyon. Hindi kung ano-anong filosofiya o dahil mabait ka, kaya ka maliligtas. Malinaw yan, the Savior, Jesus Christ.
may ipinangako po siya. At yun ang gusto kong bigyan natin ng diin, na yung pangako niya na yan, tinupad na ba niya sa'yo? Ang problema kasi kapag pinag-aaralan natin, minsan ang pananaw natin generic. Bakit namatay ang Panginoong Jesus? Para sa mundo. Nakakalimutan mo, para sa iyo yun, kaya siya namatay. Dahil sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat. We must take it personal. Para mas lalo mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, dapat ikaw mismo, nararamdaman mo, nararanasan mo ang purpose kung bakit nangyari ang mga bagay na yun. Hindi po napako lang ang Panginoong Hesus para magkaroon ng history at laging may mahal na araw. May dahilan yun. Para yung kasalanan mo, kasalanan ko, tubusin niya. Para makalaya ka na doon sa judgment day na dapat ihuhulog ka sa dagat-dagatang apoy. Doon niya tayo iniligtas. Kaya sabi diyan, the Savior. Ano ba yung promise niya? Ito po yung ating pag-aaralan. Days to Pentecost, the Savior's promise. Ang text po natin ay matatagpuan sa John chapter 14, verse 26. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Sabay-sabay po natin basahin. Nakikita po ba yan? Basa. But the Comforter, which is the Holy Spirit, Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Yamang nabasa po ang salita, tayo po'y lumako sa maikling panalangin. Our Heavenly Father, we honor you, we give you praise, we give you thanks, Lord God, for this wonderful day. Allow us to experience your presence right now, Lord God. Ibukas niyo nga po ang aming puso, ang aming isip, upang lalo naming manamnam ang kahalagahan ng iyong mga salita. Magkaroon po ng buhay ang salitang ito, hindi lamang mapakinggan, kundi mararanasan namin, Panginoon, ang bawat salita na aming mapapakinggan. Lord, dalangin po namin, anuman ang mga gawa ng kaaway, anuman ang pipigil sa amin, spirit of drowsiness, sleepiness, laziness, we break it in the name of Jesus. Lord God, spirit of unbelief, pinapalayas namin sa lugar na ito, sa oras na ito, Lord God, in Jesus' name. Lord God, mangusap ka, patuloy na magpatatag, magpalago ng aming pananampalataya. Let your Holy Spirit manifest in this place, Lord God. We give all the glory and praises to your holy name. Amen! Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Kaya po, days to Pentecost, noong panahon na ang Panginoong Jesus ay namatay, after 3 days ay nabuhay na magmuli. Diba? Nabuhay pa po siya muli. Naniniwala po ba kayo na yung patay nabuhay ulit? Amen. Yun. Dapat po iisa ang paniniwala natin kasi kung hindi, hindi ka magtatagal dyan kasi hindi naman pala pare-parehas tayo. Amen? Dapat iisa ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. Iisa ang ating pananampalataya. Kaya nga tayo nagkakasama-sama eh. Ang tawag doon, same feather flocks together. Kung yung pananampalataya ko parehas lang sa'yo, okay po tayo, magkakasama po tayo. Amen? At dito, sinasabi ng ating Savior, ng ating Panginoong Jesus, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send. Ang banal na Espiritu na siyang mga aliw, ang ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko. And He shall teach you all things. Yun po yung pinakamahalagang part. He shall teach you all things. Kasi maaaring alam mo, pero hindi mo magawa. O maaaring hindi mo talaga alam, kaya hindi mo rin nagagawa. Bilang mananampalataya, napakahalaga po
na tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Lagi kong binabalikan yung Bible study patungkol doon sa parable of the seed. Itinuturo ng ating Panginoong Yesus yung paghahari ng Diyos. Inihahasit ang alin? Ang salita ng Diyos. At yung iba napunta sa daan. At tatandaan niyo po ba yung Bible study natin? Ayan. Napunta sa daan. Yung narinig niya, panandalian lang. Tapos, tinuka ng ibon, kaya nawala agad. O maaaring lahat ng maririnig niyo po sa akin ngayon, matutuwa kayo. Pero pag uwi nyo, sasalubungin kayo ng iba't ibang klaseng bibig na magpapainis sa inyo. Nasisira sa mood ninyo para lahat ng narinig mo, burado lahat. Papayag ka ba nun? Nasayang lang yung pagpunta mo. Sunod, mabatong lupa. Natuwa, nakarinig. Totoo ang salita ng Diyos. Tumanim sa kanyang puso, panandalian lang din. Nung sinubok, nahirapan, ano ba yan kung kailan naman ako sumusunod? Saka naman nagkakaganito ang buhay ko. Ayaw mo na. Wala na muna simba-simba. Diba? Yun. Sumampalataya pero sandali lang. O meron naman, 5 taon ng Kristiyano. Napunta yung binhi doon sa matinik na halaman. May lupa, lumago, lumaki. Pero sinakal ng matinik na halaman. 5 taon na, 10 taon ng Kristiyano, pero hindi namunga. Ibig sabihin, yung paghahari ng Diyos, hindi nakikita sa kanyang buhay. Hindi po dahil nagsimba ka, Kristiyano ka na talaga. Ang pinag-uusapan po natin ay paghahari ng Diyos. Pinaghaharian ka ba talaga? May Kristo ba na ang pag-uwi sa bahay, ang bibig, matindi? Meron bang pag-uwi, ibang tao na? Diba? Lagi kinikwento. Sabi nung sa mag-asawa, yung sabi nung lalaki. Sabi ng babae sa kanya, halika na, simba na tayo. Sabi nung lalaki, sige na Han, una ka na. Susunod na lang ako sa'yo. Sige, sumunod ka ha. Pagpunta ng babae sa simbahan, napakabait. Talagang lahat, inaasikaso, iniistima. Yeah. Pagdating ng lalaki, dala yung kaldero, yung higaan, lahat, halos yung buong bahay, dalhin niya na eh. Bakit? Sabi ng lalaki sa kanya, Han, dito na lang tayo sa simbahan. Kasi pag nandito ka, ang bait-bait mo eh. Sa bahay, iba ka eh, dragon ka eh. Hindi po dapat nag-iiba ang tao pag sa simbahan at nasa bahay. Ibig sabihin, ang tunay na paghahari ng Diyos, hindi lang dito sa simbahan. Simula ng paglabas mo dyan, makikita ang bunga ng Espiritu Santo, ang bunga ng paghahari ng Diyos sa buhay mo, makikita paglabas ng pintuan na yan. Na tunay, ikaw ay pinaghaharian ni Kristo. Nakikita ang bunga. Nakakita na po ba kayo ng puno na may bunga? Di ba nakikita nyo? Lalo na pag mangga, dami, di ba? Pag tinignan kaya kayo ng mga tagalabas, ng hindi mananampalataya, ng ibang relihiyon, nakikita kaya si Kristo sa buhay mo. That is the real meaning of being a Christian. Pag hindi mo pa nagagawa, baka yung Espiritu Santo ang kulang. Ito na po ang paalala sa atin, the day to Pentecost. Kung kulang tayo sa karunungan, kung kulang tayo sa kakayanan, baka kailangan mo ng Espiritu Santo. O baka nandyan na siya sa'yo, hindi mo lang pinapagalaw kasi gusto mo ikaw pa din ang nasusunod. Amen? So wag lang po natin pakinggan. Kung gusto mong makita ang bunga sa buhay mo, pakinggan mo to. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ito po ang sabi. Ayan. What is Pentecost? Pentecost
Pentecost is a Christian holiday that commemorates the descent o descent. Pag sinabing descent, ano po ba? Paakyat, di ba? Descent eh. Ascent pala pag paakyat. Descent pagbaba. Di ba? Descent yung pagbaba ng Espiritu Santo. Sabi niya, commemorates the descent of the Holy Spirit upon the apostle and the followers of Jesus Christ. Ito po yung panahon, kung natatandaan niyo po yung sa may second floor, nung namatay na ang Panginoong Yesus, umakyat na sa langit, nangako siya, yun, ipapadala ko ang Espiritu sa pamamagitan ng aking Ama sa pangalan ko. Ngayon, yung pangako na yon naganap sa Day of Pentecost. Dito na mismo naganap yun. Anong nangyari? Nung yung ipinangako, ibinigay na. Ang sabi po rito, a Christian holiday that commemorates the descent of the Holy Spirit, yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa mga sumusunod kay Kristo. The word Pentecost comes from the Greek word Pentecoste, which means 50th, referring to the fact that the holiday occurs 50 days after the Easter. Ano po ba yung Easter? Anong kaganapan meron sa Easter Sunday? Natatandaan niyo po ba? Ay, yun po yung Easter, yung egg hunting, yan po yun eh, di ba? Yan yun eh. Yung laro ang naalala, hindi yung kaganapan. Yan po ang araw kung saan nag-ascend, umakyat ang ating Panginoon sa langit. Pag-akyat niya, 50 days after, ang Holy Spirit naman ang bumaba. Nakukuha po natin? Naintindihan na natin yung Pentecost? Simula nung araw na sinabi ng Panginoon, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anong verse po yun? Matthew 28. Tandaan niyo po yun kasi yun ang trabaho natin. Yun ang iniwan ng Panginoong Yesus na dapat ginagawa ng bawat mananampalataya. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya ano sabi ng Panginoong Yesus? Humayo kayo. O ang tanong, humahayo ba tayo? Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. O meron po ba tayong tinitrain para maging follower ni Kristo? Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagbabautismo ba tayo? Opo. Mamaya pag-uusapan na yung date, tsaka yung meron sa Vista Verde na nung huli, 4 eh. May dumagdag po ba? Wala. Sa Bulacan, 4 din. So, 8 na. Ewan ko sa Vista Verde. Kasi sinabihan ko na sila, hindi naman nagsabi ng ulit. So, tatanungin ko ulit si Brother Meron kung... Kasi, yung iba na baptize na, mga 10 years old pa lang, katulad ng batch ni James. Pero, sabi niya, pwede bang umulit? May overdose po ba sa baptism? Dapat po kasi ang baptism na uunawaan bago ginagawa. Amen? So, tignan na lang po natin. Mamaya po, ipafinalize na yung date. Sana meron tayong sasakyan para sa mga yun. Kung ano. O kaya, hahanap tayo ng aarkilahan para yung malapit lang. Amen? So, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tandaan ninyo, ano yung kabilin-bilinan ng Lord? Tandaan niyo, turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ang Panginoong Yesus ang nagsasabi po, turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos. Ganun po kahalaga yung salita na yun, hindi natin pwede lampasan. Pag sinabing ituro ang lahat, ibig sabihin, hindi lang pagsimba ang dapat tinuturo. Hindi lamang dapat yung pananalangin. Hindi lamang yung dapat nagbabasa ka ng Biblia mo araw-araw. Kundi dapat mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, namumuhay kaya yan? Yan. Oo naman, yes. Siyempre, Christian din. Diba? Dapat namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
bato-bato sa langit, ang tamaan ay siya na nga. Amen. Di pa ako galit sa inyo. Ini-encourage tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi pa man natin nagagawa, wala akong problema. Hindi ko po kayo huhusgahan. Wala pong pwedeng humusga sa atin. Kasi lahat tayo is on the process. Ang mahalaga lang, yung kagustuhan mo na magawa ang kalooban ng Diyos, yun ang importante. Sino po ang gusto na magawa ang kalooban ng Diyos? Amen! Amen! Kasi pag tumigil na yon, ay, ano na muna, wala mo ng Bible study. Busy ako. Prayer meeting. Kakaantok naman kasi dun, ilan lang lagi yung pumupunta dun. O, practice na. Huwag na muna, may lakad kami ng brakada ko. Ganun ba? Ganun lang ba kadali ang gawain ng Panginoon sa atin? Tapos sasabihin natin, sumusunod tayo. Ganun pala yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. We don't take it seriously. We don't take it seriously. Pero ang Panginoon, nung alam niyang pahakbang ka na papunta sa impyerno, pinigilan ka sa lahat ng paraan na kaya niyang pigilan ka para huwag ka mapahamak. He did everything hanggang sa mapako siya sa krus. Huwag ka lang matuloy sa impyerno. Ganun ka kahalaga sa Lord. Ngayon, ano yung ganti natin sa Kanya? Etong araw na to, alam niya kasi hindi mo kaya eh. Alam niya kasi, sa una gusto mo, parang New Year's resolution lang. Hindi na po ako iinom. Hindi na po ako mag-yoyosi. Hindi na ako pupunta sa kapitbahay para magbenta ng ibang buhay. Iyak-iyak pa eh. After 1 week, 2 weeks, 1 month, wala na. Balik na sa dati. Bakit? Kasi hindi mo naman talaga kaya. Kaya nga nangako ang Panginoong Yesus, papadalhan kita. Amen? Sabi po rito. Sige, tuloy lang po muna natin ha. Pentecost in the Bible, ito yung sabi din. The story of the Pentecost is described in the New Testament in the book of Acts. Sa aklat ng mga gawa, according to Acts 2, chapter 1 to 4. Mamaya po, babanay-banayin po natin yung verses na yan. The day of Pentecost, the Holy Spirit descended upon the apostles and they began to speak in different tongues. So, meron pong ebidensya nung dumating ang Espiritu Santo sa kanila, they began to speak in different tongues. Different tongues. Iba-ibang dila. Iba-ibang wika. Ganun. Ibig sabihin, kung si Sister Lydia, Bisaya, bigla siyang nagsalita ng Mexicano. Ayan. Por favor. Biglang nagsalita. Hindi naman niya lingwahe yun. Ibig sabihin, gift of tongues ang tawag doon. Ibinigay ng Espiritu Santo. So, pakalasain natin yan, lalo na yung mga magpapabautismo. Isa po yan sa mga gift of the Holy Spirit. Gift of tongues. Yan po yung ibinibigay ng Banal na Espiritu kung nanaisin niya. At kung nanaisin din natin, pwede rin po tayo magkaroon. Hihingiin lang natin. Kasi kaloob ang tawag doon eh. Hindi siya pinagpapraktisan, hindi siya ginagaya. Regalo po yun. Bigay ng Espiritu Santo. This event drew a crowd of people who were amazed to hear the apostles speaking in their own languages. Peter then gave a powerful sermon and about 3,000 people were baptized that day. Kita niyo po kung gaano ka makapangyarihan yun. Nung nangaral si Pedro, 3,000 ang naligtas at nagpabautismo. Ganon po kamakapangyarihan ang gawa ng Espiritu Santo. Hindi po ang Panginoong Yesus yun. Si Pedro, alagad lang din niya. Amen? Sabi nga ng Panginoong Yesus, kung susunod kayo sa akin, higit pa dito ang magagawa ninyo. Amen? Gusto niyo po ba talagang magamit ng Panginoon na magdala ng maraming kaluluwa? Gusto niyo po ba talaga?
Pakana sa inyo ang banal na Espiritu, katulad ng mga apostol, lalo na si Pedro. Sabi po rito, yan, John chapter 14, verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen? Yung po ang maganda, yung Holy Spirit o yung banal na Espiritu, kapag ka may sesyaran ka, maaalala mo yung mga verse. Ay, pastor, di kasi ako talaga marunong mag-memorize. Hindi talaga kaya eh. Maano na talaga yung utak ko eh. Hindi mo problema yung problema ng Espiritu Santo yun, maaalalahanan ka. Ang tanong, kung alam mo ba talaga yung salita, nabasa mo ba? Hindi na nga magaling mag-memorize, hindi pa nagbabasa. Yun ang problema. Ano yung maaalala mo? Ay, hindi mo nga nababasa eh. Amen? Mahalaga lang dyan, nagbabasa ka ng nagbabasa. Kahit hindi mo masabi yung verse, yung salita ng Diyos, masasabi mo. Amen? Kasi habang binabasa mo, umi-stuck sa puso yung salita. Yun po ibig sabihin nun. Habang binabasa mo, iniimbak mo sa puso yung salita ng Diyos. Kusang lalabas po yun. Sino po nakaranas nun? Yung may kausap siyang kaibigan niya, biglang lumalabas ang salita ng Diyos, ng parang balon lang, kasi biglang umaapaw yung salita. Ang Kuya Dian daw. Bakit? Kasi nagbabasa eh. Para lang yung pag-aaral sa school. Kapag may binasa ka, may lalabas sa'yo. May inaral ka, may exam ka. Ang problema, wala kang binabasa. Amen? So please, paalala po sa atin, ano man yung nabasa mo, ipapaalala sa iyo ng Espiritu Santo. Kaya, ugaliin. May basta nakaka-boring naman kasi talaga eh. Ang kapal niyan eh, ang hirap busin niyan eh. Labo na nga kasi ng mata ko, pastor eh. Diba? Paras po tayo eh. Kaya nga cellphone ginagamit ko eh. Nahihiya na nga ako kay Pastor Arthur eh. Sabi niya, basta dapat Bible talaga hawak natin, hindi cellphone. Kaso yun talaga ano ko. Pero nagbabasa pa rin ako sa mismong Biblia. Yun nga lang, talagang masakit talaga. Sabi reading. Ang problema, nakita ko lahat na nagre-reading classes, lumalala ng lumalala. Habang tumatagal. Mas lalong bumibilis pa. Kaya, pero ginagamit ko pa rin, pilit nga na ginagamit. Ginagaya ko na nga si Sister Cherry, nagdadala na nga ako ng flashlight para lang mabasa yung Biblia. Amen? Ibig sabihin, pag gusto, ano po, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun lang naman po yun eh. Sabi nga ni Pastor Arthur, nung nag-aaral kami ng Bible study nun, mahirap bang gawin ang kalooban ng Diyos? Mahirap bang magbasa ng Bible? Mahirap ba mag-pray? Napakadali nga eh. Sa lahat ng utos, yan ang pinakamadaling gawin eh. Isa lang ang problema, ayaw gawin. Amen? Ayaw lang talaga gawin. At yun, hindi yun dahil sa'yo. Merong may-ari sa'yo dati pa na ayaw kang pakawalan, ayaw niyang matutunan mo ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakakawala. Kasi siya ang nasusunod, hindi ang Panginoon. There is a battle within you. Sino na ang masusunod? Ang kaaway o ang Panginoon sa buhay mo? Matagal ka ng pag-aari ni Satanas. Matagal na tayong pag-aari ni Satanas. Sa ayaw at sa gusto natin, yun po ang totoo. Kaya nga siya yung nasusunod eh. Kaya nga sabi ng iba, gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi mo talaga magagawa. Kailangan mo ng tagapagligtas para palayain ka sa lahat ng talikala ng kaaway para makawala ka. Sabi doon, He came to set the captives free. Palalayain ka ng Panginoong Yesus. Ang problema, tinanggap mo na ang Panginoong Yesus, humingi ka na ng tawad,
umiyak ka pa, naghalo na yung sipon at luha. Pero, kaduluduluhan, kala ko ba isinuko mo na yung buhay mo sa Lord? Bakit pa rin ang nasusunod? Kasi hindi mo kaya. Kailangan mo ng patnubay ng Espiritu Santo. Paano kung mananahan ng Espiritu Santo sa atin? Dapat laging kinakausap. Dapat laging kaulayaw. Dapat laging may panahon ka para kausapin siya. Good morning, Holy Spirit. Sa umaga pa lang, pagbangon mo, huwag ka munang aapak sa tsinelas mo. Huwag ka munang lalabas. Huwag ka munang tatayo. Kausapin mo na siya. Yan. Kung hindi mo pa kayang basahin yung Biblia mo, kausapin mo muna siya ng kausapin. Bigyan mo siya ng time. Yan. Lalo na sa music team. We must spend time with the Lord. Hindi po siya genie na kung kailan kailangan mo lang, saka lang siya. Yun po ang kahalagahan niyan eh. Sabi niya at siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. May mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Minsan hindi na natin naaalala. Siya ang magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon Jesus. Ganun kahalaga yung role ng Holy Spirit sa buhay natin. Sabi niya, John reached its final form around AD 90 to 110. Ano po yung AD? Tatandaan niyo po ba yan sa history? Ano yung AD? Anno Domini ba? After death. Ibig sabihin, nung namatay ang Panginoong Jesus, hindi agad na isulat ni John yung aklat niya. Bakit? Hinahunting ang lahat ng mga apostol at ng mga follower ni Kristo, pinapatay lahat. Naano niyo po ba istorya ng mga apostol? Pinagpapatay sila, ibang-ibang klaseng mga pahirap ang ginawa sa kanila. At ang pinakamatagal at huling namatay, si John. Bakit? Itinapon siya sa island of Patmos. At nung wala nang gumagambala sa kanya, ang Espiritu Santo ang nagsabi sa kanya, isulat mo na yung mga nangyari. Kailan yon? After 90 years. Saka pa lang niya sinulat ang Book of John. Tapos may 1 John, 2 John, 3 John pa. Lahat po yan na isulat after several years, so many years. Paano niya naisulat? Ganong katagal, tapos naisulat pa niya, 90 years. Paano nangyari yun? Kasi nga, hindi naman siya kanya nang galing sa banal na espiritu na nagpapaalala sa kanya. Nakuha po natin? Diba? Sabi nga, the Bible is the inspired, authoritative words of God. Kinasihan ng Diyos ang salita. Sabi niya, although it contains signs of origins dating back to AD 70, possibly even earlier, like the 3 other Gospels, it is anonymous, although it identifies the unnamed disciple whom Jesus loved. So sa tawag sa kanya, Jesus the Beloved, as the source of its tradition. Okay? So ganun po, kahit gano'ng katagal na, ipapaalala sa iyo ng Espiritu Santo kung ano yung dapat kong malaman at gawin. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, naririnig mo ba yung banal na Espiritu? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ang problema, hindi mo talaga magagawa kung hindi mo kilala, kung hindi mo naiintindihan yung sinasabi. Amen? Kailangan po sensitive tayo. Ang tanong, nandiyan pa ba? Hindi po nawawala. Nandiyan. Hindi lang siya makawala. Hindi lang siya makagalaw. Kasi, hindi natin inaalaw.
Hindi makagalaw kasi hindi inaalaw. Ba, rhyme yun. Okay. Sabi ko rito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok at nagkakaisa. Yung po ang maganda ron. Nagkakaisa. Kasi lahat sila, yung mga apostol, kinakatay nung panahon na yan. Pag nalaman na mananampalataya ka, tapos ka. Ganon po katatapang ang mga mananampalataya dati. Handang sumunod kahit buhay nila ang nakataya. Amen? Kamusta ang mananampalataya ngayon? Yan. Paalaala po sa atin. Bakit ganon sila katatapang? Bakit ganon sila kasigasig sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi ang Espiritu Santo nasa kanila. Amen? Tanungin mo katabi mo, nasa iyo ba ang Espiritu Santo? Parang wala. O, lakasan mo. Hawakan mo yung balikat. Nasa iyo ba ang Espiritu Santo ng Diyos? Amen! So kung malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Kasi kung wala sa'yo, wala ka dyan ngayon. Amen? Ito po ay paalaala lang sa atin na yung mga ginagawa natin ay ipagpatuloy natin at lalong pasidhiin. Amen? Lalo nating pag-alabin yung ating pagsunod. Ito po ang paalaala na yan kasi baka kasagalan yun, iniwan na kayo ng Espiritu Santo. Hindi po kayo iiwanan yan. Umaasa yan na pakinggan natin yan. Pakinggan natin siya. Kasi nga, para makakilo siya, pakinggan natin siya. Amen? Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay, biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin. Marahas na hangin. Parang bagyo na malakas ang hangin, no? Ganun po yung pagdating, nasa kwarto, tapos biglang may parang ipo-ipo sa loob eh. At pinuno nito ang buong bahay. Ganun pa, powerful po yung Holy Spirit, nagparamdam talaga siya. Tapos sabi, may nagpakita sa kanila na nagkakabaha-bahaging mga dila. Sipin niyo ba, may mga dila lumilipad sa ibabaw. Oh. Tapos biglang bumaba sa kanila, nag-iisa sila. Sabi rito, at silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. They were filled by the Holy Spirit. Pakanasahin po natin yan. Mapuspos ng Espiritu Santo. At nagsimulang magsalita sa ibang wika ayon sa binigay ng Espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Amen. Kaya naman po dumating yan dahil una-una ipinangako. Ito na po yung katuparan. At yung Espiritu, kanino po napupunta yan? Kanino ibinibigay yan? Sa mga lingkod ng Diyos. Hindi po kung kanino lang. Sa mga naghahanap sa Kanya. Sa mga nagnanais na siya ay maranasan. Amen? Ang kailangan lang, paano ba mapuspos ng Espiritu Santo? Naranasan po ba natin yan? Magsisimula lang po yan sa pakikipag-usap sa iyo. Pag nag-pray ka, nagsasalita ka, nagpupuri ka sa Panginoong Yesus, nagpupuri ka, habang umaawit ka, hindi mo naman gustong umiyak pero may tumutulo na sa mata mo. Habang tinutuloy mo siya, hindi ka na makapagsalita. Espiritu mo na ang nakikipag-usap sa Espiritu Santo. Hanggang sa mapupuno ka na. Gusto niyo po bang maranasan yun? Gusto niyo po bang mapuno at mahingi ang gift of the Holy Spirit? I-desire po natin. Wala pong katulad pagka yan po ay naranasan natin. Amen.
lahat po magagawa, lahat mapangyayari kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin. Amen. So hindi ko po pakatatagalin kasi ang mahalaga po dyan, matanggap natin ang Espiritu, yung pagkilos niya. Kung tinanggap mo na ang Panginoong Yesus, nasa iyo na ang Espiritu Santo. Kailangan na lang mapakilos natin siya. Amen? At ngayon po, hihingin natin ang pagkilos niya. Amen? Sino pong nais makaranas ng presensya ng Lord? Yung pagkilos ng banal na Espiritu. Amen. Hindi po tayo pong lahat ay tumayo. Habang umaawit po tayo, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Habang inaawit po natin to, lahat po ng dala-dala mo, problema sa pamilya, problema sa anak, sa asawa, problema sa negosyo, problema sa lahat ng bagay na nasa labas ng kwarto na to. Ano man yung iniisip mo, bigay mo sa Lord. Sambahin mo siya. Hayaan mo umapaw mula sa puso mo ang pagpupuri. Ano man yung nagpapabigat sa iyo, bakit hindi mo maranasan yung joy? Yung peace. Yung pagkilos ng Lord. Bigay mo sa Kanya yung bigat na yun. Sambahin mo siya. Walang mahirap. Hindi sa akin kapilang, hindi sa akin karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi natulad. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulat. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo.
ay lumalapit sa iyo sa oras po na ito. We need you, Holy Spirit. We need you, O God. Nandito po kami ngayon bilang mga tagasunod mo. Bilang mga anak mo, Panginoon. Kung kami man ay nakakalimot sa aming pagiging mananampalataya. Kung kami man ay nanghihina, kung kami man ay hindi na nakakagawa ng kalooban mo, Panginoon, patawad po. Salamat po sa paalaala ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kailangan ka na. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Move in our midst, Lord God. Move in our midst, Lord Jesus. Hallelujah. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkukulang. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Dahil hindi kayo makakakilos kung kami may bahid ng kasalanan. We need you, Lord. Move in our midst, O God. Move in our midst, Lord God. Dalangin ko ang aking mga kapatid ngayon. Lord, ang pinanghihinaan ng loob, Lord God. Yung napapagod na, Lord God, sa paglilingkod. Pinangako mo, Panginoon. Ang Espiritu Santo ang siyang papatnubay, Panginoon. Ang pumapatnubay. Patuloy na magpapaalala sa amin. Kumilos ka, Panginoon. Tunay nga po, wala kaming magagawa kung ikaw ay huwalay sa amin. Walang halaga ang mga salitang ito kung wala ang pagsama ng kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, anoint each one of us, Lord God. Ang bawat mga labi ng aking mga kapatid, Lord God. Bumanong ang iyong kapangyarihan, Lord God. Lord, ang puso na tunay nag-desire na magawa ang kalooban mo, Panginoon. Tapos na yung panahon na natangay kami ng mundong ito, Lord God. Salamat po. Dahil nasumpungan ka namin, Lord. We wanna live according to your will, Lord God. Ikaw na ang makikita sa buhay namin. Lord, there will be a power sa lahat ng aming gagawin, Lord. Makikita, Panginoon, ang bunga. Lord, ang binagong buhay ng aming pamilya, Panginoon. Tuloy niyo nga po ang ayusin, Lord. Makakilala, Panginoon, ang miyembro ng aming mga pamilya, Lord. Allow us to speak the power of your words, Lord God. Hindi po mawawala ng saysay ang bawat salita mo, Panginoon, na aming ibabahagi. Lord, ang mga matitigas na puso, Panginoon, na right now, we rebuke in Jesus' name, Lord. Baguhin mo ang buhay, Panginoon, ang pamilya mo. Lord, dalahin ko rin po, Panginoon, ang bawang isa na narito. Empower us, Lord. Empower us, Lord. We want more of you, Lord God. We want more of you. Come on, brothers and sisters. Huwag kayo papayag na hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Lord. More love, more power. More of you in my life, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
one more, Lord Jesus. Tuloy ka, Panginoon, maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, sa aming paglilingkod, makita ang iyong kapangyarihan. Makita, Panginoon, ang pagsama mo sa amin. Lalo na, Panginoon, sa aming mga bubuksan na simbahan, Lord God. Let your protection, let your presence be there, Lord God. Na maraming kaluluwa ang aabutin, Panginoon. Ang simbahan na ito, Panginoon, ikaw lamang ang siyang aming sinasampalatayahan. Ikaw ang siyang kikilos sa buhay ng bawat isa. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, katulad ng mga apostol, Panginoon, na nagkaisa. Lord God, salamat po sa sama-sama, Panginoon. Pinagkaisa mo, isang layunin ang magawa ang kalooban mo, Panginoon. Humayo at maraming kaluluwa ang ililigtas, Panginoon. Maraming kaluluwa ang mababago ang buhay dahil sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa aking mga kapatid na narito. Nagnanais na makasunod sa kalooban mo. Let your Holy Spirit move katulad ng sa Pentecost. Lord, alam ko kung hindi biro, pero ikaw ang nakababatid ng aming puso. Ang mga nagnanais na maranasan ka, tunay mararanasan ka. Maraming salamat po sa inyo aming binabalik ng pinakamataas na pagpuli, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Manny, at salamat sa ating Panginoon sa kapahayagan ng kanyang salita. Ngayon po naman ay dumako tayo sa tithes and offering. Tinatawagan po si Brother Gord. Pinaghahanda na rin po si Pastor Art para sa special number. Bilang paghahanda po sa gawain ng pagkakaloob, atin pong pagnilayan ang salita ng ating Panginoon na susulat sa dalawa mga taga-Korinto, verse 9, chapter 9, verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pagpalain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya pinagdalog niyo po sa amin, sa buhay na ito, Panginoon. Tunay nga po na kayo po ang pinagmula ng lahat at lahat po na meron kami ay na yun po ay galing po sa inyong kabutihan at kabal. Panginoon, sa sandaling ito, kami pong binabalik at ang aming mga kaloob sa iyo, Panginoon, at bilang tanda po ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Po ay tinataas natin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon, at ang Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay mabigat. To do is my voice.
Ayun po ang ating Panginoon. Kung meron pong newcomer po, tinatawagan po rito sa unahan. Pakisamahan na lang po. Parang po may panalangin ng ating pastor. At kung sino po ang may birthday ng May, tinatawagan po sa unahan. May birthday po ng May. Sister Man. Kodaki. Ikaw po, dito sa'yo. Ano nga po na yung message? Usman. Yan, salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw. Nawa ito ay hindi ang una at huli. Kaya niloob ng Diyos po na kayo makasama namin upang masamba natin sama-sama ang Panginoon. At sa ating mga kapatid na celebrate ng kanilang birthday. Amen. Sige po, inanyayaan ko pong lahat. Ituloy po ang inyong mga kamay sa ating mga kapatid. At sama-sama po natin silang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa buhay ni Sister Luzma. Salamat po sa kanyang desisyon na dumako Panginoon sa lugar na ito. Tunay nga po ikaw ang siyang nagtalaga at hindi aksidente na siya ay makakasama namin. Salamat po sa buhay niya na pinatagpukan niya sa oras po na ito. Nawa ang kanyang desire Panginoon sa kanyang pamilya, ano man ang kanyang kalalagayan sa oras po na ito. Dalangin po namin ang iyong pagsama, ang iyong katugunan sa kanyang mga dalangin. Lord, sa kanyang pamilya, Lord God, ikaw po ang mag-ingat, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang pag-ibig mo ay maranasan ng Panginoon. Lord, ganoon din Panginoon ng aking mga kapatid, si Brother Bong, Brother AJ, at si Sister Red. Lord, dalangin po namin sa kanilang kaarawan, Panginoon, sa buwan ng Mayo. Lord, dalangin po namin na tuloy ka, Panginoon, maranasan ang aming mga kapatid sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Lord, kayo po ang lalong magpatatag dito, Lord God. Dalangin po namin, ano man ang kanilang desire, ano man ang gusto nilang magawa, marating. Nawa, Panginoon, kung ito'y kalooban mo ay magaganap sa kanila. Lord, maging pagpapala sila, Panginoon, sa lahat ng mga tao makakasalamuhan nila, Panginoon. At maranasan, Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa, O Lord God. Dalangin po namin ang kalusugan, ang pagpapalang pinansyal, Panginoon, lalo na, Panginoon, ang katatagan sa pananampalataya. Salamat po sa inyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Mari po bang tumayo tayong lahat at muling magpuri sa ating Panginoon? Amen! Ay sarap magpuri, sumama sa ating Diyos. Ay sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay ay tataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay nagsisigaw ng Hallelujah.
ating main church po ay may ginaganap tuwing Wednesday na The Wednesday Church Online via FB Live and Zoom headed by our head pastor, Pastor Boyd Sarduar and Pastor Elvin Saburi. Prayer meeting po every Wednesday, 7 to 9 p.m. Lahat po ng may prayer request, you can get one form po at ilagay niyo po sa ating prayer box. Every Wednesday po ay pinagpipray po ng ating mga workers yan. Bible study po every Monday, kina Brother Luis. Tuesday po, kina Brother Gord. Wednesday, Brother Jerry and Brother Bong salitan po. Thursday, kina Brother Melot. Friday, kina Brother Jesse at sa Camres po tuwing 3 p.m. Saturday po, Kamaring Kids at 9 a.m. At linggo rin po sa Georgie, yung mga bata mamaya pong 5 po. Subscribe at JTMCC sa Bartel, like us on Facebook, watch us on YouTube.